Welcome back sa Jazz TV. Ito na ang Akame ga Kill Part 2, simulan na natin. Nagsimula ang Part 2 sa paghahunt ng grupo sa mga nakapasok na assassin malapit sa HQ nila. Habang tumatakbo ay sinabi ni Bulat kay Tatsumi na first time niyang makipaglaban kasama ang grupo kaya wag masyadong kabahan. Lumapit din ito at sinabing bro or pogi ang itawag sa kanya. Agad naman itong ginamit ang Incursio at namangha si Tatsumi sa pagta-transform nito. Natagpuan ni Akame ang tatlo sa assassins, habang nagyayabang ang mga ito ay biglang ginamit ni Akame ang kanyang Murasama dahilan para mapatay nito ang mga kalaban sa isang iglap lang. Ipinakita din ang kapangyarihan ng kanyang espada na nag-inflict ng curse poison sa mga mahihiwa nito. Lumitaw naman ang kalaban sa likod ni Mine habang tina-target nito ang kalabang tumatakbo, ngumiti siya dahil alam niyang ligtas siya dahil kasama niya doon si Shield bilang escort. Pagkapatay ni Shield sa kalaban ay nagpasalamat ito dahil ang kanyang weapon na pumpkin ay lumalakas lalo kapag nakaranas ng matinding risk ang holder nito. At pinamalas nga ni Mine ang lakas ng kanyang pumpkin, binaril niya ang assassin at agad itong naglaho. Si Lubbock naman ay nakaharap ang babaeng assassin. Sinubukan ng babae na magmakaawa pero sinabi niyang may kakilala siyang namatay sa pagiging maawain, kaya ginamit niya ang kanyang string para mamatay ito. Nanghinayang naman siya sa magandang babae. Napaslang ni Tatsumi ang dalawa sa mga assassin samantalang 6 na assassin ang nakapalibot kay Bulat. Sabay-sabay itong sumugod, ngunit sa pamamagitan ng kanyang skill ay ni isa walang nakalapit dito. Namangha si Tatsumi sa lakas nito. Agad naman silang nagsama-sama para sabihin na magaling ang ginawa ni Tatsumi. Di makatulog si Tatsumi at naiisip nito ang lakas ng mga kasama niya, at biglang pumasok sa isip niya ang smile ni Bulat kaya napabangon siya. Si Mine ang bago niyang mentor kaya hinintay niya ito, ngunit sinabi ni Nudge Enda na siya ang dapat pumunta kay Mine. Pinuntahan niya si Mine at pagpasok ay naabutan niya itong naka-underwear lang. Sumigaw ng malakas si Mine at ginamit niya ang pumpkin kay Tatsumi. Nakaiwas ito ngunit lumikha ito ng malaking butas sa pader. Agad naman nagpanik si Leon at tinanong kung ano yung malakas na pagsabog. Sinama ni Mine si Tatsumi bilang kanyang tagabitbit sa may capital. Doon ay nakita nila ang isang batang babae na binubuli. Agad naman itong nilapitan ni Mine at Tatsumi. Binigyan nila ng leksyon ang mga ito sa pamamagitan ng pag-cut ni Tatsumi sa mga pantalon nila. Nagpasalamat ang bata at sinabi ni Mine na huwag magpasalamat at dapat matutunan ng bata na lumaban para sa sarili. Nakita ni Tatsumi ang larawan ni Bulat sa wanted poster at nagulat siya sa malaking transformation sa itsura nito. Habang kumakain ay naiinis si Tatsumi at tinatanong kung part ba ng training ang pagsa-shopping. Nainis si Mine at sinabing siya ang mentor nito kaya di dapat siya questionan nito sa paraan niya ng pagti-training. Napansin naman ni Tatsumi na ang mga tao ay papunta sa plaza, sinundan nila ito at nakita ang 4 na taong nakatali sa cross. Sinabi ni Mine ng cabinet minister ang may utos ng mga ito dahil nagagawa nito ang kahit anong gusto nila. Sa palasyo ipinakita na ang Young Lord ay nakokontrol ng isang minister na malakas kumain, isa nga ang pinarusahan ng kamatayan dahil sinabi nitong inuuto at niloloko lamang ang Young Lord ng minister. May bagong misyon naman ang Night Raid, ang target nila ay si Lokal. Ito ay kaibigan at ka-close ng isang ministro. Sinabi ni Nudge Enda na ginagamit niya ang pangalan ng minister para mang-kidnap at pumatay ng mga babae. Agad na tinalaga ni Nudge Enda ang buong grupo. Si Tatsumi naman ay kasama ni Mine bilang escort niya habang tina-target niya sa malayo si Lokal gamit ang pumpkin. Lumabas na si Lokal at kita na siya nila Tatsumi at Mine. Sinabi ni Tatsumi na madaming tao at may mga matatamaan na inosente. Ngunit habang nagsasalita ay binaril agad ni Mine si Lokal at tinamaan ito sa ulo at agad na namatay. Sinabi ni Mine na isa siyang master sniper kaya sure ang tama niya. Namangha naman si Tatsumi. Agad naman na hinanap ng mga guard ni Lokal ang location nila Mine ngunit hinarang sila nila Akame. Nagtaka sila dahil ang alam nila 5 ang guard ni Lokal ngunit 4 lang napatay nila. Nag-alala si Akame na maaring nakaharap na nila Tatsumi yung isang guard. Pagdating nila Tatsumi sa meeting place ay sinalubog sila ng guard at tinamaan siya nito. Sinubukang barilin ni Mine ito ngunit mabilis nitong naiilagan ang bala. Sumugod naman si Tatsumi gamit ang kanyang espada. Nasalag ito ng guard ngunit ang pakay ni Tatsumi ay yakapin ito upang di makagalaw. Sinabi nito kay Mine na barilin habang hawak-hawak niya ito. Agad naman itong binaril ni Mine at nag-iwan ng malaking butas sa katawan.
Nainis si Tatsumi kay Mine dahil masyadong malapit sa ulo niya yung bala. Dumating ang ibang member ng grupo at naabutan nilang nagtatalo si Mine at Tatsumi, at napangiti naman si Akame. Isang misteryosong lalaki naman ang nakatingin sa wanted poster ni Akame, at sinasabi nitong pareho silang arm user at mukhang excited makaharap ito. Nang sitehin siya ng dalawang guard ay madali niya itong napatay. Natutuwa itong isipin na madami siyang mapapaslang sa lugar na iyon. Patuloy pa din ang pagpatay ng di kilalang assassin sa capital, at isang babae nga ang pinugutan nito ng ulo. Sa HQ naman ng Night Raid ay tinetrain ni Bulot si Tatsumi sa paghawak ng sandata. Dumating si Akame at inutusan si Tatsumi na mag-prepare ng breakfast. Sa hapagkainan ay makikita natin ang katakawan ni Akame, pati ang pagkain ni Mine at Shill ay kinain niya dahil late ang mga ito. Sa gubat malapit sa HQ ay nakita ni Nagenda ang sugatang mensahero ng Revolutionary Army. Inabot nito sa kanya ang listahan ng mga pangalan ng nagboluntaryong tumulong, once magsimula ang revolt. Agad naman pinulong ni Nagenda ang grupo para sa susunod na misyon. Ang target nila ngayon ay ang assassin na pumapatay sa capital. Pinangalanan nila itong si Zank the Executioner. Sinabi ni Mine na isa itong executioner sa pinakamalaking prison sa capital. Sa katagalan nga ng kanyang pagpatay ay naging habit niya na ang pagputol ng ulo. Sinabi naman ni Bulot kay Tatsumi na delikado ang taong ito dahil ninakaw nito ang Imperial Arms ng Warden, kaya kailangan nilang lumakad ng pair bawat grupo. Tinanong naman ni Tatsumi kung ano ang Imperial Arms, inexplain naman ni Nagenda kung ano ang mga ito. Ito ay idea ng dating Emperor libong taon na ang nakalipas. Naisip niya ito dahil gusto niyang protektahan ang Empire ngunit naisip nito na balang araw ay mamamatay din siya. Kaya naisip niya na lumikha ng mga weapon mula sa mga finest materials galing sa legendary danger beasts at rare na metal gaya ng orichalcum. At dagdag pa dito ang magic power ng Emperor. Sa kabuuan ay nakagawa sila ng 48 Imperial Arms. Ipinamahagi ito sa mga retainers ng Emperor, ngunit dahil sa Great Civil War 500 years ago ay kalahati dito ang nawawala. Tinanong naman ni Tatsumi kung ang mga weapon nila ay mula sa 48 Imperial Arms. Isa-isa naman itong pinakilala ni Nagenda. Demon Binding Incursio. Ito ang Imperial Arms armor na may impregnable na depensa. Ngunit malaking risk ang magsuot nito, dahil ang isang normal na tao ay maaring mamatay pag sinuot ito. Adventurous Spirit Battery Pumpkin. Ito ang Imperial Arms na kumukuha ng spiritual energy ng user at tina-transform ito bilang isang shockwave. At the more na at risk ang wielder ay the more destructive ang power nito. 100 Beast King Transformation Lionel. Imperial Arms na Hugis Belt, ang may gamit nito ay may kakayahang mag-transform into beast, at papalakasan nito ang physical ability ng user. Isa dito ay ang sense of smell dahilan para matrack nito ng mabilis ang kalaban. Creation by Sector X-Taze. Imperial Arms sa form ng higanteng gunting, ito ay may kapangyarihang hatiin ang anumang bagay sa mundo. Dahil sa katigasan nito, ito rin ay maaaring gamitin para sa depensa. Infinite Variety Crosstail. Ito ay Imperial Arms na nagko-consist ng mga matitigas na string. Pwede itong ma-spread at makapag-create ng barrier na makakahanap ng trap at kalaban. Kaya din itong magtali at hamati ng kalaban. Ichizen Isatsu Murasama. Kapag nahiwa ka ng enchanted sword nito, ang cursed poison ay papasok sa sugat at magdudulot ng kamatayan. Walang antidote sa poison nito. Dahil nga sa malakas ang mga Imperial Arms ay meron itong isang rule, kapag naglaban ang dalawang Imperial Arms user ay isa sa kanila ang guaranteed na mamamatay. At si Zank ay isang Imperial Arms user kaya kung sakaling makasagupan na nila ito siguradong may mamamatay. Sinubukan namang takutin ni Lubbock si Tatsumi at sinabi dito na alam na nito ang sikreto ng grupo kaya iisa lang ang kanilang magiging kapalaran. Tinanong naman ni Tatsumi si Nagenda kung magkakaroon ba siya ng Imperial Arms, natawa naman ito at sinabing magkakaroon siya sa tamang panahon. At inutusan na sila ni Nagenda na isagawa ang misyon. Sa capital, ang magkasama ay si Tatsumi at Akame. Natanong nito na kung totoo ba yung power ng Murasama. Sinagot siya ni Akame at naalala nito ang pagsaksak sa kanya ni Akame na muntik niya ng ikamete, at sinabi niya kay Akame na ang lakas ng kanyang Imperial Arm. Sinabi naman ni Akame na may mga weakness ang pagkakaroon ng Murasama. Isa daw dito ang pahirapan sa pag-maintain nito at paglilinis, dahil sa pag nagkamali ito at mahiwa, siguradong patay ito.
Sinabi din ni Akame na pag matibay ang armor ng kalaban gaya ng armor ni Bulat ay di rin basta-basta makakat ito ng espada. Sa center ng capital sa may isang tower nakatayo si Zank at nagmamasid sa mga miyembro ng Night Raid, namimili siya kung sino ang kanyang unang bibiktimahin, at ang grupo ni Akame at Tatsumi ang kanyang natipuhan. Nagpaalam naman si Tatsumi para magwiwi, doon ay nakita niya ang isang babae na kamukha ni Sayo, agad niya itong sinundan. Hinanap naman ni Akame si Tatsumi at naramdaman nitong nasa panganib ito. Sa plaza naman ay naabutan ni Tatsumi ang babaeng kamukha ni Sayo at agad niya itong niyakap, nagulat at napalayo si Tatsumi nang bigla itong nag-transform. Nagpakilala ito kay Tatsumi bilang si Zank ang executioner. Nagulat si Tatsumi dahil nababasa ni Zank ang mga iniisip nito, doon na nga ipinaalam ni Zank na ang Imperial Arms weapon niya ay kayang lumikha ng ilusyon at mabasa ang isip ng kalaban. Habang nagsasalita si Zank ay sumugod si Tatsumi ngunit nakailag lang ito. Muling sumugod si Tatsumi ngunit ginamit ni Zank ang dual blade niya dahilan para magtamo ng maraming sugat si Tatsumi. Umatake ulit si Tatsumi gamit ang kanyang buong lakas at nagawa niyang madaplisan sa mukha si Zank, ngunit mas malaki ang pinsalang natamo niya. Nang mistulang babagsak na si Tatsumi ay sumugod si Zank para tapusin ang laban. Biglang bumagsak sa harap niya ang Murasama. Mula sa taas ay nag-hero landing si Akame, at sinabi sa nakadapa at sugatang si Tatsumi na siya na ang bahala dito. Nakilala naman ni Zank si Akame at natuwa ito na sa wakas ay makakaharap niya na ito. Ginamit niya ang Imperial Arms para scan si Akame at nakita nitong wala itong dalang iba pang weapon sa katawan. Sumugod si Akame at nasalag ni Zank ang atake. Sa pag-atras ni Akame ay nakita niyang tinamaan siya sa may hita. Ginamit naman ni Zank ang ilusyon technique niya kay Akame. Pinakita nito ang ilusyon ng isang babae na tinawag ni Akame na Kurumi. Tulala si Akame habang sinisigaw ni Tatsumi ang pangalan nito para magising sa ilusyon. Sumugod si Zank para tapusin na si Akame. Nang malapit na si Zank ay bigla na lamang siyang hiniwan ni Akame ng Murasama. Dahilan para mapa-atras ito. Sinabi naman ni Akame na dahil sa pagmamahal niya kay Kurumi ay mas gusto nitong patayin agad ito ng mabilis. Hindi makapaniwala si Zank dahil sadyang ang pinakamamahal ng isang tao ang pinapakita nitong ilusyon. Sumugod si Akame at sinalubong siya ni Zank, at naging matindi ang naging laban nila. Sa bandang huli ay nasira ni Akame ang weapon ni Zank, at sa pagkakataong iyon ay binanggit ni Akame ang word na eliminate, sabay was-iwas ng espada rekta sa leeg ni Zank dahilan para bawian ito ng buhay. Sa puntod ni Sayo at Ieyasu nag-usap si Akame at Tatsumi. Tinanong ni Tatsumi kung sino yung nakita niyang ilusyon sa laban nila ni Zank. Sinabi naman ni Akame na sa tamang panahon sasabihin ni Akame kung sino, at sinabi nito na sa ngayon ang lahat ng member ng Night Raid ay mahalaga sa kanya, kasama siya. Nag-blush naman ito. Dito na muna natin tatapusin ang part 2. Kung nagustuhan nyo ang story, please subscribe and hit the notification button para updated kayo sa mga susunod na parts at iba pang anime recap. Thank you.